welcome back sa ating YouTube channel mga kaibigan. Nandito naman tayo sa panibagong araw at panibagong tutorial. So ngayon ay pag-uusapan natin kung paano magkakabit ng Wi-Fi CCTV camera. By the way, nandito tayo sa bahay ng aking kaibigan dito sa Gulayon. So ito yung kanyang biniling Wi-Fi CCTV camera. Ito yung forma. So ito ay V36080 Pro. So ito ang ating ikakabit ngayon. At bago natin ikabit at i-install ay i-configure po na natin. After that, pwede nating kabit doon kung saan ito ipapalagay sa may-ari. Okay, samahan niyo ako mga kaibigan. Tara, let's go! So, bago natin i-configure, so may dalawang saksakan dito. Ito yung port para sa RJ45 at ito yung para sa power adapter. So, ito yung kanyang power adapter. Dito natin ilagay, pasok, isalpak dito sa may lalagyan. Ayan. Tapos itong isa, okay, ito yung para sa J45. Ito. Hintayin lang na mag-response yung ating CCTV. Tapos, as you can see, umilaw na itong kanyang Camera is starting. Please wait. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Okay. So, bali, itong ating LAN port na naka-connect dito, ikagabit muna natin doon sa ating ISP or yung internet natin. So, ito ang gamit ko na RJ45 is 1 meter lang ito kasi mag-configure lang tayo. Pag okay na, mag-configure natin itong CCTV camera, pwede natin ikabit yung nabili namin UTP cable 25 meters kasi itong CCTV camera ay sa labas dito ikakabit. So, kung paano natin ito ikinabit dito, ganon din sa pag-install na natin doon sa labas. So, ito yung dulo ng ating UTP na mula sa ating CCTV para mag-configure na tayo ito sa lagayan sa likod ng ating internet. Okay. Isalpak lang dito sa may lagayan. So, dito configure. Tapos, nasalpak na natin yung internet. At narinig niyo is connection failed kasi hindi pa natin na configure yung ating unit, yung ating CCTV camera. Okay, nandito na tayo sa ating mobile device. So, ang una natin gagawin dito ay pupunta tayo sa ating Play Store. Doon natin i-download ang ating kakailanganin sa pag-setup ng ating device. So, tap natin Play Store. Tapos, i-search natin dito ang V380 Pro. Tapos, tap lang ang install. So, hintayin lang mga kaibigan na matapos ma-download yung application. So, depende po yan sa inyong internet provider kung gaano kalakas ang downloading. So, dito is on process pa ang pag-download. Pag na-install ng ating application na V380 Pro, ay ang susunod na gagawin is itatap lang natin yung Word na open. Tapos, hintayin lang. Ayan. So, i-check lang natin ang I have, read, and agree. Tapos, hintayin. So, dito is kakailanganin ang ating email. So, ang unang gagawin is itatap natin itong pinakataas, which is mapili tayo dito kung saan. So, Asia ang ating pinili. Tapos, enter. Email ang ating ilagin dito. Pwede
mobile phone, pwede rin email. Kasi gagawa po tayo dito ng account. Alright, pag okay na, so punta tayo sa Gmail natin for the OTP kung saan isinesend yung verification or code. Okay, so tap mo na yung email natin para mag-set ng code sa ating email na inilagay. Make it sure na yung email natin na inilagay is tama para ma-access natin yung code. Okay, as you can see, ito yung ating code na binigay sa V380 Pro. Kopyahin lang yung code. Tapos, i-re-enter lang ang code. Tapos, check. Proceed. Okay. So, make it sure na tama po ang ating verification code na inilagay para madali lang at mapabilis lang ang ating verification. Yan, magsiset na ng password. So dito, mag-create tayo ng password na make it sure yung password natin ay yung simple lang na hindi naman natin makakalimutan. So, may ano siya dito, guide kung paano gumawa ng password. So, make it sure na password natin, ang first letter is capital with combination of a symbol and the number. Then pag okay na, re-type the password again sa baba, re-check kung tugma ba yung ating password and the spelling, tapos proceed mo lang. Okay, logging in. Nandito na tayo sa ating dashboard nandito na tayo sa dashboard ng ating V380 Pro. Tapos tap lang natin yung search or proceed. Tapos dito, ganito yung makikita nyo is allow lang natin. Tapos tap yung add device. Next, you scan the QR code at the back of the camera para malink yung account ng CCTV sa ating mobile device. I-connect na natin sa ating internet connection kung saan tayo nakakonect. Tapos just follow lang sa ating steps. Make sure na yung password natin is the same password at the same connectivity kung saan tayo nag-connect. It means ang cellphone natin kung saan nag-connect, doon rin tayo mag-connect para successful yung ating configuration. Okay, next steps. So, tap natin yung naka-point na MB. Pagkatapos, pag okay na, just tap confirm and wait. So, nandito na tayo sa dashboard. So, tap lang natin yung add device. Successfully added. So pag okay na, ganito ang makikita ninyo. Kayo nang bahala kung saan ninyo isi-set. Okay, tapos close lang, skip, yan, then proceed lang. Tapos of course password again. Yung sa akin dito is yung password ko na inilagay kanina ay same na password na ilalagay ko.
After checking, so itatap lang ang proceed. Then pwede natin save ang ating password direct sa Google para hindi na maglagin-lagin ng password. So ayan, boom. Okay, successful. So yun lamang po mga kaibigan ang pag-configure ng V380 Pro na Wi-Fi CCTV camera. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon at hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace out.